Okay. Test mic. Magandang araw sa atin lahat, no? Bago po tayo tumungo ngayon sa EDSA para makilahok sa tunay na EDSA rally, EDSA Anti-Corruption Rally. Kasama po sila ka Eric. Maya-maya mag-live po muna tayo para ipaliwanag po sa inyo yung ginagawa na to na peking anti-corruption rally na naman nitong mga dilawan, no? Yung Makabayan Black, hayaan na natin sila. Hindi naman sila. Ito kasi yung mga namemeke eh. Yung mga Makabayan Black, alam na natin ang pakay niyan. Kita nyo, gulo na naman. Ngayon pa lang nakikipag-angasan na naman sa pulis. Ito po ang nakakapeke sa lahat. Etong trillion march against corruption. Anti-corruption kuno na pinamumunuan ng mga ipokritong politiko katulad ni De Lima, ni Kiko Pangilinan, ni Hontiveros, nito ni Shell Jokno, nila Magalong, etc. Kayo din ang mga pinuno ng mamamayan eh. Bakit anong ginagawa nyo rin sa nakakatawa, no? Kayo nakakampi ng mga nagko-corrupt. Kayo na po ang kakampi ng corrupt. Kayo pa po ang nagpo-protesta sa corrupt. Nakakatawa na masyado tong gobyerno natin eh. Yung mga namumuno po sa anti-corruption, kakampi din nila. Yung mga nagsasabi po na yung mga nagsasabi po na mahiya naman yung mga tauhan niya po lahat yung mga mandurugas. Hindi ko na po maintindihan kung tayo po ba'y matitinupang mga tao, no? Yung pong nananawagan na paimbestigahan yung mga mandurugas sa gobyerno, yung pinuno po ng gobyerno. Pinaiimbestigahan niya yung sarili niyang gobyerno dahil panay magnanakaw daw yung mga tao sa sarili niyang gobyerno. Ngayon, ang nagrarally po laban sa gobyerno ng corruption, mga kakampi din po ng mga taga-gobyerno. Nakita niyo si Magalong nariyan si Kiko Pangilinan, panay mga ipokrito po yung pinuno po nitong $1 trillion march o kung ano man ang tawag diyan sa peking anti-corruption. Nakakita po ba kayo ng peking anti-corruption na rally? Ito na po ang pinaka-peke sa mga pagmumukha nilang peke sila. Nakakairita. Grabe, nakakagalit po. Bilyon-bilyon na ninanakaw sa mga Pilipino. Yung mga kakampi po ng mga magnanakaw, yun po ang nagrarally laban sa mga magnanakaw. Anong uri ng rally yan po pinagbubulan yung mga Pilipino? Gagamitin nyo na naman yung mga artista, sisigaw yung mga artista na walang kamuang-muang. Akala nila yung pinaglalaban nila, no? Akala nila yung pinaglalaban nila anti-corruption, pero yung mga kasama nila ron sa stage, yan yung mga kakampi ng mga corrupt. Tignan nyo yung isa, si Magalong. Umatin ng anti-corruption, ikaw nga naghahanap ng gagamba sa Davao, nagpapagamit ka nga sa mga corrupt. At ang panawagan, ito saan kayo nakakita? Ito po ang katotohanan. Si BP Sara po, wala pong testigo, wala pong dokumento na nag-uugnay kay BP Sara dito sa bilyon-bilyon o trillion po, trillion march pala yan. Sa trillion pong nakawan sa gobyerno, dito po sa tinatawag nating flood control at mga insertion sa budgets. Ni minsan po hindi po nabanggit yung pangalan ni BP Sara. No? Ang binabanggit po na pangunahin ng mga mastermind po niyan si Saldico. Yung binabanggit na lang po madalas tapos dalawang pagkakataon nabanggit din po si Martin Romualdez. Yung katotohanan lang po tayo Katotohanan. Lahat po nagbabanggit ng may alam. Saldico at saka may dalawang nagbanggit si Gutesa at saka tong mga Diskaya o si Diskaya, binanggit po ng 2 beses yung pangalang Martin Romualdez. Sa totoo lang po tayo, wala po tayong bulahan. Nanonood po tayo lahat ng hearing.
Lahat po ang tinutukoy na mastermind, lahat ng testigo, si Saldico at saka si Martin Romualdez. O dalawang pagkakataon. Para maging precise lang po, dalawang pagkakataon. Okay, dalawang pagkakataon po, sinabi ni Gutesa at saka to si Diskaya na involved po si Martin. So dalawang pagkakataon at lahat po ng testigo, lalo na yung mga taga Bulacan, saka si Yusek Bernardo, binabanggit yung Saldico. Ngayon, si Saldico po, ang binabanggit naman ni Saldico ay si BBM. Ang pinakamalaki ang porsyento. Pinakamalaking insertion, pinakamalaking porsyento. O ngayon po, nag-expect po tayo na kung magsasagawa po kayo ng rally ang laban sa korupsyon, yung mga nababanggit na pangalan, di po ba? Kayo po ay mananawagan na mag-resign na yung mga nababanggit na pangalan. Ulitin ko po, Saldico, Martin Romualdez, at saka si BBM. Sila po yung tatlong pangunahing binabanggit na pangalan. Sila po ang talagang totoong binabanggit. Hindi ko po sinasabi na totoo na sila. Pero sila po yung nababanggit. Akalain nyo kung hindi peke yung ano na yan. Kung hindi peke yung rally na yan sa EDSA Shrine. EDSA Monument. People Power Monument. Ang gusto nilang ipanawagan, BP Sara resign? Utang, anong kinalaman ni BP Sara dyan sa lintik na may bumanggit po ba kay BP Sara ni isang tao? O wag po nating kalimutan, wag lang po tayong malibang mga taga Facebook, mabuhay kayo. Kayo pong mga taga TikTok, mabuhay. At syempre, itong mga sukay natin sa YouTube. Huwag kalimutan, pwede po kayong magpakape, pwede kayong magpa-star, pwede po kayong magpa-regalo. Pero huwag kalimutan mag-likes. Ayan, mag-likes po kayo lahat. Magpa-heart kayo dyan. Hindi po ba napakalaking insulto yan sa mga Pilipino? Ni hindi po binabanggit si BP Sara. Bakit si BP Sara ang pinapanawagan ninyo mag-resign? Kaya po, kayo pong mga artista, wag po kayong magpagamit. Kakampi po yung mga pinuno po ng anti-corruption, kakampi po ng mga corrupt official. Anak ng tinapay, kailan nyo po sila narinig? Kailan nyo po narinig si Dilima, si Shell Jokno, si Kiko Pangilinan, at saka si Hontiveros? Kailan nyo po sila narinig na binanatan po yung tatlong nabanggit natin na binabanggit na involved sa korupsyon? Kailan nila nabanggit sa mga interview at sa anumang panayam na binabanatan nila si BBM, na binabanatan nila si Martin Romualdez, si Saldico pwede kasi tumiwalag na Tumiwalag na si Saldico Pero yung dalawa po, kailan po binanatan ni Dilima, ni Kiko Pangilinan, magtapatan po tayo ni Shell Jokno at ni Hontiveros. Kailan nila binanatan si BBM at saka si Martin Romualdez? Pero ang panawagan po ng rally nila, ayon po dito sa akbayan, pwedeng sumigaw ng BP Sara resign, pero hindi pwedeng sumigaw ng BBM resign. Si Magalong, naroon po sa Davao habang nalulunod ang mga taga Cebu. Nag-iimbestiga po sa Davao, sa flood control project ng Davao. Magalong, nagpunta ka na ba? Sabi ni Magalong, sabi ni Congressman Sandro Marcos, open daw siya sa investigasyon ng ICI. ICI, may nagpunta na ba sa Ilocos Norte? Wag mo akong paandaran, Dea. Hindi ka naman akbayan. Yung akbayan na nga nagpa-interview. Hindi nila pwedeng isigaw na BBM resign. BP Sara resign lang. O, kita mo? Pinatotohanan mo lang, Daya. Huwag nyo kaming binubola lagi. Porkit nasa ayan, in-interview na yung akbayan, no? Pwedeng sumigaw ng Sara resign, hindi pwedeng BBM resign. Kalokohan nyo. Huwag nyong binubola mga tao. Kayo po, mga nakikinig ngayon, huwag kayong papalin lang.
Peke yung anti-corruption nila. Babanatan ba nila si Martin? Babanatan ba nila si BBM? Never. Kakampi po yung mga yan. Yung mga follower, akala nyo yan yung sinisigaw. Pero yung mga leader nyo, binanatan ba si Martin? Never nilang babanatan yan. Kakampi nila yan. Huwag tayong maglokohan dito. Ako, totoo lang ang sinasabi ko. Meron po ba? Magbanggit po kayo. Sino po? Sino po sa mga testigo ang bumanggit na kasangkot si BP Sara sa nakawan dyan sa flood control? Sasabihin ko po sa inyo kung sino. Wala ni isa. Huwag ka makialam dito, Dea. Leader ka ba? Yung leader nyo, kaya kayo nagpapauto kayo. Ang leader nyo nagsasabi na bawal ang BBM resign. Sasabihin mo kakamping ka, uto-uto ka rin. Tama yan, ang mga tao katulad ng kakamping. Yun nga, kaya nga ako nagla-live para itama ko po. Yung mga tao po na umaating dyan, anti-corruption po. Totoo ka, Dea. Yung dadalo anti-corruption. Pero yung leader ninyo, hindi pwedeng bumanggit, sabi. Bakit magsasalita ka ba sa mic? Magsasalita ka ba sa mic, Dea? Hindi ka naman magsasalita sa mic eh. Tama po yun, nakukumbinsi nga kayo. Yun nga sinasabi ko eh, kinukumbinsi kayo na kunwari ito ay anti-corruption. Nakukumbinsi naman kayo dahil anti-corruption kayo eh. Hindi ko po sinasabi na kayo may kasalanan. Ang may kasalanan, yung mga leader ninyo. Ang mga tao po sa Pilipinas talagang anti-corruption. Sino ba may ayaw ng corruption? Lahat po tayo ayaw ng corruption. Ang sinasabi ko po yung mga leader ninyo. Yung magsasalita sa harap ninyo. Babanatan nyo mamaya. Lahat ng mga leader dyan, babanatan si Sara Duterte. Pero hindi mapapangalanan yung mga tao sa gobyerno na tunay na magnanakaw. Bakit? Kakampi. Di ba? Kakampi, wag nyo kaming binobola, Dea. Hindi tayo nagbobolan dito. Alam ko ikaw ay anti-corruption ka. Pero wag kayong magpabola sa magpauto. Uto-uto kayo. Sinasabi ko na nga sa inyo. Yung leader ninyo, hindi kayo. Kita nyo, pinangalanan ko na. Mga ipokritong leader. Wala po akong pakialam kung ano ka. Ang sinasabi ko sa iyo, ang leader nyo pag in-interview, BP Sara, resign sila. Pero hindi sila mananawagan ng BBM resign. Hindi kami nagsabi niya. Kaya nga nagulat kami sa akbayan. Bakit kayo ganun? Hindi ko sinabing loyalist ka. May loyalist bang ate na rally ngayon? Pucha. Ang rally ngayon, dilawan, kakamping. Pero meron pong tunay na nagrarally dyan, sila ka Eric. Kasama po tayo mamaya sa Robinson's Galleria. EDSA rin po yun. Kung totoong pong gusto nyo yung anti-corruption, doon po yung tunay na anti-corruption. Kasama kayo, hindi nyo pala alam sinasalihan nyo. Yung mali leader nyo, nagpapa-interview, Sara Duterte binabanatan eh. Di ba? Ang tanong ko lang, kailan nagsalita yung mga yan ng anti-Marcos, anti-Martin Romualdez? Ngayon, pwede na silang anti-Saldico kasi tumiwalag na si Saldico eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Alam ko kayo po ay mga anti-corruption. Kayo po naaating dyan anti-corruption. Kaya nga kayo aatin ng anti-corruption rally. Pero yung leader nyo ba anti-corruption o anti-Duterte? Anti-Duterte lang yung leader ninyo eh. Ang dami sinasabi pero may nasabi na ba sila sa corruption ng gobyerno? Eto po, tignan nyo po. Hindi po namin kakampi to. In fact, binabanata namin yung nanay nito nung nagsabi ng kung ano sa Dolomite. Si Loren Legarda. Maraming beses na namin binanatan yung nanay nito. Si Libiste po. Hindi namin kakampiyan. Ano sabi ni Libiste? Lahat sa gobyerno, matalino yung bata na yan. Lahat sa gobyerno may insertion. Sino lang po ang walang insertion? Si BP Sara.
Imagine ninyo, walang insertion, walang ninakaw, pero ang sigaw ng anti-corruption rally, VP Sara resign. Yan yung sinasabi natin. Ucha, VP Sara resign. Yung hindi involved sa corruption, yung pinagre-resign ninyo. Wala ni isang testigo. Nanonood kayo, di ba? Kasi kung hindi kayo nanonood, wala kayong karapatang magsalita. Kung hindi kayo nanonood ng Senate hearing, lahat tayo napapakinggan. Anong mga pangalan ng mga nariyan? Bonoan, no? Yung DPWH. Yung lahat po sa DPWH, mga engineer po ng Bulacan, engineer po ng sari-saring lugar. Yung mga kontraktor, oh, yan, kasama si Saldico, Diskaya, yung mga Wawaw Builders, etc., etc. Ah? Oh, sino pa po? Oh, si Saldico, lagi pong nasasabi. Sino pa po? Si Martin Romualdez, 2 beses na sinabi. Kung ang mastermind po ay si Saldico, sino yung tinuturo ni Saldico? Si BBM. Ibig mo sabihin ba dong walang Sara Duterte kahit isa? Wala pong Sara Duterte. Wala pong Sara Duterte kahit isa. Kung walang Sara Duterte na binabanggit, bakit nyo pagre-resignin sa anti-corruption si Sara Duterte? Hindi naman talaga anti-corruption yan. Anti-Duterte kasi yung mga pinuno nila. Hindi ko kayo sinasabing kayo. Yung pinuno ninyo, anti-Duterte. Hindi anti-corruption. Nagpapauto kayo. Mauuto naman yung mga artista. Bakit? Siyempre, alam mo naman, ang mga artista sikat, maraming followers, katulad nila Vice Ganda. Mamaya, nariyan na naman yan. Magdadagsaan na naman po yung mga artista. Kasi po, totoo sila eh. Ang sinasabi nila, ang laki ng tinatax namin, tapos nanakawin nyo lang. Oh. Totoo po silang galit po sila sa korupsyon, pero ang mga leader po na atin na nila, putya kakampi po ng mga korap. Kakampi ng mga korap. Huwag mo na kaming paandaran, Deya. Ang issue dito, ang issue dito, ha? Nagsasagawa kayo na rally, anti-corruption, tapos Sara Duterte resign ang sinasabi nyo. Sino niloloko nyo? Mga tao? Totoo, nanloloko ng tao yung mga leader nyo. Hindi ka naman, wala ka naman bilang day eh. Hindi ikaw ang pinariringgan namin. Tinukoy ko na nga, Keiko, Dilima, Virus. Ikaw, biktima ka lang. Huwag ka nang pumapil. Biktima ka lang. Huwag mo lakihan yung papel mo sa buhay. Biktima ka lang. Confidential panda naman yung pinagsasabi mo. Biktima ka lang. Kawawa ka lang. Nabibiktima ka ng mga tao. Pakinggan mo yung mga leader mo. Manood ka ng interview ng leader mo. Hindi yung kami sinisisi nyo. Kami ba nag-imbento? Tanungin ko nga kayong mga Duterte supporter. May nakikipagtalo dito na kung ano-ano eh. Tayo ba nag-imbento na Sara resign sila at hindi sila BBM resign? Oh. Inimbento ba namin yan? Hindi namin inimbento yan. Pinanood namin yan. Yung mga ganyang katwiran nyo na matagal nang may korupsyon, tama namang matagal nang may korupsyon, panahon pa ng Kastila. Ibig nyo sabihin, sisihin natin si Padre Damaso, yung Gobernador General, si Magellan ang sisihin natin. Panahon pa ng Kastila, may korupsyon eh. Anong gusto nyo sisihin namin? Si Magellan? Pucha katarantado, kaya kayo pinagbubula kayo eh. Binubola po kayo ng leader ninyo. Yan po mga katwiran na ganyan. Dati na may corruption. Kaya nga. Ngayon kayo nagrarally, hindi naman dati. kung patagalan ng korupsyon, panahon pa po ng Kastila. Sino po gusto nyo sisihin natin? Si Magellan? Si Magellan ba sisihin natin sa korupsyon? May 2025 corruption. Ngayon po, nagaganap ang pinakamalawak, pinakamandurugas tong corruption na to. Ito po ang pinakamalaking corruption sa lahat ng corruption, 2025. Ang katwiran nyo, dati na may corruption eh. Noon pa eh. O talaga, inaamin natin panahon pa ng Kastila. Ibig sabihin, sisihin natin si Magellan. Sisihin natin yung corrupt ngayon. Sino ang corrupt ngayon? Yun ang
Yun ang inyong isigaw. Yun ang panawagan yung irali nyo. Wala nga kayong pangalan kung sino sinisisi nyo sa corruption eh. Oh. Sino sinisisi nyo? Si Sara Duterte? Kasi nililito kayo. Okay, punta po tayo rito. Bakit ko sinabing epokrito itong mga leader nila? Epo. Tignan mo, ay, alam mo dyan, bobo ka. Ito ay vlog, hindi to suntukan. Gusto mo ba makipagsuntukan talaga? Marami kong kilala na makikipagsuntukan sa'yo. Alam niyo po, pag kayo po mahina po kukote nyo, huwag kayong papasok sa mga political vlog. Kasi po, politics to. Politics po to. Hindi ako lalaban sa'yo, duwag ako sa suntukan. O, masaya ka na? Duwag ako sa suntukan, masaya ka na? Makipaglaban ka na tagisan ng talino. Patalinuhan to. Eh kung ayayin mo ako magsuntukan, bakit naman? Oh, duwag. Eh, sinabihan na nga kita, duwag ako sa suntukan. Bakit naman ako makikipagsuntukan sa'yo? Yan lang ang kaya mo, makipagsuntukan. Punta ka sa EDSA. Eto, punta ka sa EDSA. Naroon sila sa Robinson's Galleria. Kung talagang matapang ka, doon ka maghamon. Naroon yung mga matatapang na mga Duterte. Kasuntukan ba? Punta ka roon ngayon. Mali ka nang hinahamon. Nasa cellphone ako eh. Kahit magkita tayo ng personal, hamunin mo ko na suntukan. Bit naman ako lalaban sa'yo. Schoolboy complexion. Di ko nga alam itsura mo eh. Wag na yung mga ganyan, katarantaduan yan. Pangbobo lang po yan. Magamong ka ng suntukan, kita mo kung boxer ako, di boxer ka ba? Doon ka matapang ka, 'di ba? Marami pong matatapang din na mga DDS diyan po sa EDSA ngayon. Nariyan sila sa Robinson's Galleria. Punta ka ron, doon ka maghamon. Sino matapang dito? Naghamon ako ng suntukan. Alam mo yung mga ganyang hamon, wala na sa amin yan. Dati ko nag-vlog ng boxing eh. Doon hamunan, suntukan din. Hindi ko nga pinatulan doon, mga boxing. Di ba? Oy, wag mong kantsawan yung mga Bisaya. Wala ka talagang katuturan. Hindi ako Bisaya, pero wag mong kantsawan yung mga Bisaya. Para lang sa katarantaduhan mo. Alam mo, bobo ka, kaya ka naghamon ng suntukan. Biruin mo, debate tong katwiran tong pinag-uusapan, maghamon ka ng suntukan, walang papatol sa'yo dito. Tatawanan ka lang ng mga matatalino, boy. Hindi kami pumapatol sa mga ganyan. Sabihin mo, duwag. Duwag ka. Duwag na ako. Balik na tayo sa topic. Naduwag daw ako dahil naghamon ng suntukan. Utot mo. Amunin mo ako ng debate. May 200,000 ka ba? May talent fee ako. 200,000. Kontakin mo lang yung manager ko. Kala mo, pera ka ba? Maghamon ka ng debate, papatulan ba kita? Sabihin mo na, mas matalino ka sa akin. Asa ng vlog mo? Mapanood kung mas magaling ka talaga. Balik tayo. Bakit naman epokrito? Si Kiko, Dilima, Shell Jokno, si Ontiveros at saka to si Aquino. Okay. Bakit po sila epokrito? Anti-corruption sila. May chance sila palabasin kung sino ang mastermind, 'di ba? Saan? Sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Dito naman may Blue Ribbon din sa may House of Representatives, may Blue Ribbon din. Unahin na natin yung mga congressman. Shell Jokno, Dilima at Tabingi. At saka lahat ng Makabayan Black. Anti-corruption kayo, di ba? Sabi nyo, anti-corruption kayo. Gaano kayo kapeke? Binoto po kayo ng mga tao
Ah, kung sinabi nyo lang, pag binoto nyo kami, hindi namin kayang lutasin ang problema ninyo. Magrarally lang kami. Iboboto kaya kayo ng tao? Kaya kayo binoto ng tao para pag nanalo kayo, lulutasin nyo yung problema ng Pilipinas. Tama ako, mali? Tama ka ba dong? Okay. Ibig sabihin, kaya natin binoto yung mga congressman na si De Lima, Shell Jokno, tsaka si Tabingi. Dahil lulutasin nila problema ng Pilipinas eh. Kanya-kanya pong trabaho yan. Kung ang gagawin nyo lang po ay mamuno sa rally, bakit pa namin kayo binoto? Wala naman pala kayong kakayahang gumawa ng matino. Oy, magpa-star po kayo ha. Magregalo po kayo yung mga taga-TikTok. Okay. Thank you very much kay Mima na nagbigay ng 50 pesos. Sa madaling salita, bakit nyo pinayagan kayong Makabayan Black, De Lima, Tabingi, at saka Shell Jokno, ang gagaling nyo magsalita. Ngayon, namumuno kayo sa rally. Bakit nyo pinayagan na itigil yung investigasyon nyo sa mga magnanakaw sa flood control? Hindi ba yan yung trabaho ninyo? Na ilantad yung mga mastermind na magnanakaw? Tapos ngayon magrarally kayo. Hindi namin kayo binoto, hindi kayo binoto na bumoto sa inyo dahil nangako kayo na pag nanalo kami, hindi namin kayang lutasin ang problema ninyo. Pero magrarally kami. Hindi po kayo binoto para magrally. Kayo po ay binoto para lutasin ang problema ng mga tao. Ngayon, nalantad. Ano ang problema? Pagnanakaw. Corruption. Tapos ang gagawin ninyo, magrarally kayo? Okay lang yung magrally. Katulad ni Badong. May hinaing. Wala akong kapanyarihan. Walang bumoto sa akin. Okay lang ako magrally. Kasi yun talaga, karapatan naming mamamayan yun. Wala kaming kapangyarihan, kaya kami magrarally. Pero kayong nasa kapangyarihan, may kapangyarihan kayong ilantad kung sino talaga yung mastermind at ipurso ito. Ang tanong, bakit kayo pumayag na itigil sa Congress, sa House of Representatives, ipatigil yung investigasyon dito sa flood control project? O, di ba? Ganun kayo ka-ipokrito. Ngayon, magrarally kayo laban sa korupsyon. Pwede nyo namang gawan ng paraan bilang congressman. Ngayon, ito pa. Yung mga senador naman, si Berus, Hontiveros, etong si Kiko at saka to si Bam Aquino. Dadalo kayo sa rally, iniimbitahan nyo yung mga artista. Nakakahakot kayo. 'Di ba? Nakakahakot kayo ng mga artista, mga tao. Ang tanong ko, bakit hindi kayo nag-iimbestiga sa Senado? Alam nyo, sa Senado po namin natutunan yung mga magnanakaw. Sa Senado po namin nakilala yung mga tunay na mga magnanakaw. Bakit po hindi nyo pilitin yung kapwa nyo senador na si Ping Lacson na ituloy? Bakit hindi na kayo nag-iimbestiga? May magagawa po kayo bilang senador. Huwag lang kayo mag-rally-rally. Ipaubayan nyo sa tao yung pagrarally. Anong ginagawa nyo bilang senador? Binabayaran kayo ng tao. Yung mga tao hindi binabayaran para mag-rally. Pero kayo binabayaran para magtrabaho bilang senador. Ano po trabaho nyo bilang senador? Lutasin ang mga problema ng Pilipino. Bakit kayo nagrarally? Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Bakit hindi nyo pilitin si Lacson? Kakampi nyo nga si Lacson, di ba? Ayaw na mag-imbestiga ni Lacson. Bakit hindi nyo pilitin? Hindi nagrarally lang kayo. Kaya kayo ipokrito. Paulit-ulit naman to. DDIC at loyalist naniniwala na unity. Ang tanda mo na, boy. Matagal na magkaaway ang Duterte tsaka si Marcos. Luma talaga mga balita nito mga dilawan eh.
Kayong mga dilawan, napakaluma ng balita nyo sa utak nyo. Matagal na naghiwalay. Yung Duterte at Marcos, yan pa rin balita mo. Patawa ang putang. Walang katuturan eh. Bakit ayaw nyo na lang mag-imbestiga, Kiko? Virus at Bam Aquino. Kung ano-ano iniimbestigahan nyo. Kutya, may umihing bakla dun sa... May baklang gustong umihi sa CR ng babae. May Senate investigation agad. Eto tunay na problema to. Pinakamalaking problema sa Pilipinas. Ang tanong, bakit? Bakit kayo nagrarally lang? Hindi namin kayo binoto para magrally lang. Kaya na namin yan. Ang dali-dali magrally. Pupunta ka ron sa kung saan may nagrarally, sisigaw ka dun. Binoto namin kayo at pinasosweldo namin kayo para malutas kung ano yung mga sinisigaw sa rally. Ano ba sinisigaw sa rally? Corruption. Lutasin ninyo bilang senador. Kaya ba nila? Kaya. Anong gagawin nila? Imbestigahan ninyo. O hindi na natin binoto si Dilima. O yun ang katwiran. Kung hindi raw natin binoto si Dilima, wag na raw tayong sumagot. Hindi mo naman binoto. Utot mo, pinasosweldo ko yan. Tangina. Wag nyo kaming katwiranan ng mga pilosopong palpak. Hindi ko binoto yan si Kiko, hindi ko binoto yan si Ontiveros, si Bam Aquino, si Dilima, si Shell Jokno. Pero pinasosweldo natin yan. Wag mo kong paandaran na hindi mo naman binoto tapos utusan mo na. Utot mo. Ibig mo sabihin, porket hindi mo binoto at nanalo, pwede nang, ang paglilingkuran ko lang yung mga bumoto sa akin. Mag-aral muna kayo. Bago kayo magsabi, hindi mo naman binoto si Dilima, bakit mo utusan? Hindi ko binoto si Dilima. Tama, pero pinasosweldo ko yan. Madalas sa matanda, bobo at hindi karapat-dapat na paniwalaan kasi di naman totoo ang sinasabi. Ang tindi, no? Antay matanda lang. Wala na pong maikatwiran eh. Madalas daw sa matanda, hindi totoo sinasabi at bobo. Sige tignan natin sige, test po natin. Yung presidente po ba ng USA ay senior citizen? Si Donald Trump? Senior citizen si Donald Trump. Si Xi Jinping po ba senior citizen? Senior citizen si Xi Jinping. Ibig sabihin, yung dalawa po sa pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo, senior citizen. Bobo pala talaga mga matatanda, patunay. Yung iba pang mga makapangyarihan, si Vladimir Putin po ba senior citizen? Senior citizen din. Yung po bang presidente ng Germany o chancellor ng Germany, senior citizen? Senior citizen din. Yung po bang ano pa ba prime minister po ng Japan, senior citizen din. Senior, halos lahat pala ng mga world leaders, senior citizen. Tama pala yung sinasabi niya. Bobo pala yung mga matatanda. Sabog. Sabog ang mga uhugin. Kasi po, alam nyo kung bakit nila nasasabi yan? Yung mundo po kasi ng mga bata, sayaw-sayaw lang sa TikTok di ba? Alog-alog lang. Nanonood lang po sila ng kalug-kalug. Kaya akala nila, dahil walang kakayahan yung mga matatandang kumalug-kalug, ay bobo yung mga matatanda kasi hindi nila kayang kumalug-kalug. Hindi kasi sila nanonood ng mga news, world news. Hindi po sila nagbabasa ng mga balita. Kaya hindi po nila nababalitaan, ay may matatanda palang matatalino. Kaya pala ang buong mundo ay pinamumunuan ng mga senior citizen kasi hindi marunong magkalug-kalug
O hanggang kalug-kalug lang kasi ang alam nila. Kaya po sa tingin nila, yung mga hindi kayang kumalug-kalug, TikTok, kalug-kalug, bobo. Yun ang sukatan nila eh. Pag kaya mo pang kumalug, matalino ka. Mga batang uhugin. Yan ang napapala nyo. Kauuhog mo. Di ba? O hindi, wag mong baguhin. Sabihin mo ngayon na bobo matatanda. World leaders senior citizen lahat. Karamihan ng world leaders senior citizen. Bobo raw po yung pag matanda ka na, bobo ka, wala kang alam, ano yung sinabi? O, kita mo ngayon, wala nang connect. Wala raw connect yan sa politika. Puta, wala bang connect yun? Out of the blue, nagsabi kayo na bobo ang mga matatanda. Nung sinagot kayo na matatanda ng pruweba na hindi kami bobo, biglang walang kinalaman daw. Lahat may kinalaman sa topic ko dahil ako ang host. Kung ano sabihin ko, yun ang topic. Naintindihan nyo? Yung mga batang uhugin na tulad nyo, na ang alam lang ay kumalug-kalug. Baka nagpapanggap ka lang na bata. Maawa ka naman, putya ba? Baka 50 ka na. Proud po kami sa edad namin. Marami po nanonood sa akin. Proud po na sila po ay seniors. Proud po. Kasi po ang mga seniors at mga nasa 50s, nasa 40s, punong-puno na po kami ng wisdom. Hindi nyo po kayang tawaran ng aming mga experiences sa buhay. Yan. Kasi nga dahil porke ba't hindi kami nakakalog-kalog? Nakakagiling-giling. Porke ba't hindi kami nakakagiling-giling at nakakalog-kalog? Ayun kasi sukatan nila. Pagpasensyahan nyo na po yung bata, mga bata, ang mundo po nila ay TikTok. Ano magagawa natin? Kaya ang pinakamatalino na sa kanila, yung yung TikToker na si... Hindi nyo alam, pinagtatawanan lang kayo ng mga matatanda. Okay. Kaya po, wala pong silbi ang mga sagutin lang po natin. May mga kinakailangan pong hirit tayo na sagutin eh. Ito yung sinasabi ni Conti. Nakakatawa, di ba? Kailangan mapatunayang wala na silang power. Yan. Isa daw po sa mga dahilan ng ICC kaya hindi po nag-grant. Yun pong interim release ni Tatay Digong. Kasi po, nanalo po si Tatay Digong na mayor. So may power pa po. Tsaka yung mga kamag-anak po ni Tatay Digong, may power din daw. Kaya po, kasi Vice President pa si Sara Duterte, Congressman pa si Pulong, ilan ba yung Duterte na congressman ngayon? 3 yata. 3 ba o 2? Tapos, mayor din si Baste, acting mayor si Baste. Kaya dapat daw, para mag-grant daw ng ICC na mapatunayan na wala na sila sa power, mag-resign daw lahat. Nakakatawa, di ba si Conti? Conti, nakakatawa ka naman. Biruin mo, Vice President na nga si Inday Sara Duterte. Nagawa pa ninyo na ipakulong. Nagawa pa ng gobyerno na ipakulong sa dahig. Ito pong si Tatay Digong. Paano pa kung hindi na siya Vice President? Nasabi ni BP Sara eh. 'Di ba? Sa isa po sa mga panayam niya noon. Si Tatay Digong ay si BP Sara, Vice President pa siya. Pero nagawa pa ng gobyerno na gawin kay Tatay Digong yung pagpapakulong sa dahig. Paano pa kung mayor lang si Sara Duterte? Naisip niya rin eh, na maganda rin talaga na nagtumakbo siya na mataas na posisyon. Imagine niyo, 'di ba? Yung Vice President nga hindi na halos igalang eh. Paano kung mayor lang si BP Sara?
Di talagang binura na sila. Yun yung ano talaga, yun yung purpose nila eh. Dahil sa galing po ng pagpapakita po ng mga Duterte, hinahanap-hanap po ng taong bayan. Hinahanap po ng taong bayan yung kanila pong paraan ng paglilingkod. Sa husay po ng mga Duterte sa kanilang paglilingkod, yan po, kinakailangan po silang i-eliminate para magkaroon po ng chance yung iba. Ayun, yun lang po ang tanging pag-asa nila, mabura sa kasaysayan o mabura po sa panunungkulan yung mga Duterte. Di po ba? Okay. Kumusta naman yung mga kabataan? Kalog-kalog lang. Ang tunay po ng mga wisdom, nasa mga may edad. Hindi niyo ba alam yun? No. Naman. Hindi niyo po rin ba nanawaan yun, mga kapatid? Hanggang sa kasalukuyan. Okay. Kaya, konti, tinanggap na ng mga Duterte, yung na hindi na makakalabas si Tatay Digong. Ito naman po, mag-react. Mamaya po, pupunta po ako dyan sa EDSA, dito po sa may Robinson's Galleria. Nariyan po yung mga Duterte supporters. Diyan po pupunta, no? Para sa tunay na panawagan. Yan ang anti-corruption talaga, yung mga Duterte. Pag hindi pa sila napalayas ng pulis. Nariyan po ako maya-maya. Bumubelo lang tayo. Alam nyo naman, nag-shooting tayo kahapon. Masyado mainit sa Dolomite. Pero maganda po sa Dolomite talaga. Nanginayang lang tayo dahil parang kulang na sa linis at kulang na sa tabon ng Dolomite. Sana malagyan uli ng Dolomite yung Dolomite. Okay, ito po. Ang sabi ko, ito po, balik tanaw lang po ito po, nakakaawa, no? Yung nagsasabi po na maganda pa rin po ang ekonomiya natin. Sad to say po, ito po, ang sinapit ng may-ari ng Jollibee. Tony Tan Caktiong falls off billionaires list after 9 years. 9 na taon po na nasa billionaires list. In dollars po to Nakakalungkot po yung pinagmamalaki po ng Pilipinas na Jollibee franchise. Yung Jollibee founder, Tony Tan Caktiong, has officially slipped below $1,000 billion mark, $1 billion mark, dropping off the Forbes billionaire rankings for the first time since 2016. Nalaglag na po ang founder ng pinakasikat na franchise ng Pilipinas. Ang may-ari po ng Jollibee, nalaglag na po sa kanyang 9 na taon na pagiging member ng $1 billion club. His net worth, which peaked at $4 billion in 2018, tignan nyo, $4 billion po ang kanyang worth noong 2018. At kamakailan lang, etong taon lang po na to ay 1.3 billion ang kanyang yung halaga niya. Ngayon po, ang Jollibee founder ay nalaglag na po sa pagiging bilyonaryo. Nakakalungkot. At alam nyo po kung ano po ang dahilan? Ayan, no? Ano po ang dahilan ng kanyang pagkatanggal sa Kasi po, yung stock market po natin, yung Jollibee po, ay bumagsak sa loob ng 1 taon ng 30%. Grabe po. Yung Jollibee po na laging puno, Jollibee po na lagi pong maraming kumakain, maraming napasayang bata, maraming nag-birthday. Yung Jollibee po na punong-puno po ng bida ang saya. Bumagsak po. Hindi po yung benta. Dahil ang daming kumakain sa Jollibee.
bumagsak po yung worth ng Jollibee sa stock market ng 30%. Imagine niyo, para madali pong kwentahin. Halimbawa, 100 billion ang worth ng Jollibee. Hindi ko po alam kung magkano po worth ng Jollibee. Kunwari po, nagsimula last year, 100 billion ang worth yung presyo ng Jollibee sa stock market. Nabawasan po ng 30%. Naging 70 billion na lang. Ang laki po, 30 billion. Ganun po katindi ang dahil po sa patuloy na pagbagsak po ng ating stock market. Dahil po sa walang humpay na pagnanakaw sa gobyerno, yan po ang epekto talaga sa atin. Masakit. Masakit. Masakit po talaga. Ngayon, kung pinagtatanggol nyo pa rin tong gobyerno na to, mismo yung Jollibee na maraming kumakain, bumabagsak po yung kanilang worth dahil po sa stock market. Biruin mo, tuloy-tuloy na kumakain sa Jollibee yung mga tao pero pabagsak na pabagsak yung halaga niya sa stock market. Nakakaawa ang bansang Pilipinas pag nagpatuloy pa po ito. Kaya ang panawagan po ng nasa EDSA People Power Monument, BP Sara resign. Pinaka nakakatawa po sa lahat. BP Sara resign. Wala pong insertion, sabi ni Ligarda, hindi po namin kakampihan. Wala raw insertion si BP Sara, pero siya po ang pinagre-resign. Pilipinas, ano na nangyayari sa atin? Ano nang uri itong mga tao na to na mas takot pa sa mga Duterte? Alam niyo kung bakit kayo takot na takot sa Duterte? Yung mga leader yung mga tauhan po, etong katulad nitong mga narito, nakakaawa naman. Yung mga leader po ay yung mga napapaniwala po nila. Wala pong kamuwang-muwang. Pero hindi nyo ba naitanong sa sarili nyo, bakit mas takot pa? Bakit mas gusto pa ng mga leader ninyo na mawala ang mga Duterte kaysa sa mga Marcos? Kasi sa mga Marcos po, yung mga leader ninyo, sad to say, pwedeng magkaroon ng insertion na 3 billion. Hindi po kami nagsabi niyan. Sino nagsabi niyan? Si Katunying. Si Virus, may 3 billion insertion. Magkano na nga ang 25% ng 3 billion? Ang 25% po ng 3 billion ay tumataginting na 750 million. Antindi, no? Yan po ang leader ninyo. Yung mga leader po, isa po sa mga leader dyan sa EDSA, sa may EDSA Shrine, ay sa Monument. Yan po, meron pong insertion na 3 billion. Kaya nga tinatawag namin yan Our Lady of Insertion. Ibig sabihin, sa panahon po ni Marcos, pwede po yan. Pero sa panahon po ng Sara Duterte, mapaparusahan sila. Alam nyo na ngayon kung bakit po sila mas gusto nila ang Marcos kaysa sa Duterte. Sa panahon ni Duterte ni Sara Duterte, kung si Duterte po ay magiging presidente, tsak na mapaparusahan sila. Sa panahon ni Marcos, tuloy ang ligaya. Pag-isipan nyo yung mga kasapian ng na yan, ng mga grupo na yan. Oo nga, no? Ang dali lang po isipin kahit po yung mga grade 2. No? Kahit siguro grade 2 pupil. Kaya pong isipin yan eh. Ang ipapanawagan ninyo yung hindi nababanggit, walang insertion, walang issue ng pagnanakaw, walang issue ng corruption. Yun ang ipapanawagan ninyong BP Sara resign? Hindi po ba? Pagkatapos,
Yung pong punot dulo, tauhan niya lahat yan. Pero yun yung wala na natira. Lahat mula po sa secretary level. DPWH, DTI, kung sino-sino pa. DTI. Basta lahat sa department. Kasi, bakit po DPWH pa lang? DPWH pa lang po yung napag-uusapan eh. Pero lumabas na rin po yung head ngayon ng DepEd, di ba? Si Angara. May issue na rin. So, mga department head. Hanggang po sa kapababa ng pababa. Ibig sabihin, yung presidente lang, kung tama po si Marcos sa sinasabi niya, presidente lang po ang walang issue ng korupsyon. Lahat ng tauhan niya may issue pa rin na ng korupsyon. Basa po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayo ngayon magbasa. Yung mga nainip kanina.